content creator, mainly on TikTok. So if sa mga hindi pa napapanood mga videos ko, hello, nice to meet you. So for today, I'll be sharing with you yung experience ko, mga tips, advices on how to be a responsible content creator. So of course, we need to build a sustainable online branding kasi lahat kayo, you are your own brand, diba? So lahat yan, lahat na may ipoproduce nyo, lahat na may ipopost nyo will reflect on you and yun yung magiging branding mo na. So yeah, so these are long-term strategies for success. Next slide, please. Ayan, next slide, isa pa po. There, so defining a sustainable branding. So, sino sa inyo dito nag-start na talaga mag-post na ng content? Beauty content creator siya. If you'll post something about food, food content creator siya. So yun talaga, be mindful of that when you post content. Next slide. Ayan. So here are 4 key components that I used talaga when I was starting doing content. So number 1 is know your purpose. So ano ba yung ini-aim mo? Ano ba yung gusto mo mangyari sa content mo? Ano ba gusto mo, yung mga long-term goals mo para sa sarili mo as a content creator? Next naman is find your tribe. Hindi, ang pagiging content creator, minsan pag magsa-start ka kasi akala mo ikaw lang mag-isa. Sa start, pwede. Pero eventually, once you grow, kailangan mo ng mga tao na tutulong sa'yo. Kahit mga simpleng send mo yung video sa mama mo na, okay ba yung video ko? May feedback ka lang makuha na parang, parang medyo offensive yung sinabi mo dyan. Kailangan mo ata i-cut. So yun din, nakaka-help talaga siya. Honestly, nung nag-start ako, meron akong 2 friends ko sa work na sinisend ko everyday yung content ko. So yan, magbigay sila feedback sa akin and then I tweak it para at least when I post, hindi ako maka-offend ng ibang tao o kaya magandang content na mapuproduce ko. Next is adapt. So, syempre, kailangan mo mag-adapt sa trends na meron. Lalo na sa digital space, mabilis po ang trend. Fast-paced yan. Ngayon, uso to. Next, iba na yung uso. Di ba, pansinin nyo, nung pandemic, usong-uso ang dance videos. Lahat na siguro na nag-TikTok, sumayaw na. Pati po ako sumayaw. Din po ako nun. Ayan. And then, nag-change na siya, naging educational. You'll see different niche o tinatawag natin ng mga categories. Beauty, finance, food, na parang may specific category na sila. So yun, nag-evolve talaga siya eventually. So maybe next year, iba naman ulit. So dapat ganun tayo kabilis mag-adapt. Very agile tayo when it comes to adapting to new trends. And then, plan ahead. Nag-start ako talaga, I really plan my content. Kasi I used to work for corporate as a social media marketer. So meron talaga akong social media calendar. Hindi naman kailangan gawin yun. Kung medyo stressful siya, dapat nag-enjoy kayo. So, pwede kayo gano'n. Like, for example, this week, gusto ko mag-post ng a week in my life na content. Mga gano'n. So, para at least may idea na kayo. Kasi minsan, pag umupo kayo sa camera nyo, hindi nyo na alam kung yung gagawin nyo eh. Parang nalulost kayo. So, it's better to plan ahead para pag upo nyo na doon, o kaya pag start nyo mag-film, pag press nyo ng play button, alam nyo na yung gagawin nyo. Yun. So,